Ang industriya ng mga convenience store ay patuloy na nagbabago upang makasabay sa mabilis na takbo ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa mga naging pinakatanyag na pangalan sa industriyang ito ay ang Ministop, isang tatak na nagmula sa bansang Japan at nag-iwan ng malaking tatak sa kulturang Pilipino. Mula sa pagsisimula nito bilang isang maliit na sangay sa Yokohama, unti-unti itong lumago at naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga manggagawa, mag-aaral at ordinaryong mamamayan dahil sa mga kakaibang produkto nito. Gayunpaman, ang bawat malaking negosyo ay humarap sa mga hamon ng ekonomiya, kompetisyon at estratehikong pagbabago na nagpapasimula ng bagong yugto sa kanilang operasyon. Nagsimula ang opisyal na kasaysayan ng Ministop Corporation Limited noong 21 ng Mayo 1980 sa bansang Japan. Itinatag ito bilang isang subsidiary ng Jasco Corporation Limited na sa kasalukuyan ay kilala na bilang Aeon Corporation Limited na isa sa mga pinakamalaking retail conglomerate sa Asia. Ang unang pisikal na tindahan nito ay binuksan noong taong 1980 sa Okuyama, Yokohama, Kanagawa Prefecture sa Japan. Ang pangalang Ministop ay hango sa orihinal na konsepto na Minute Stop na nagpapahiwatig ng isang lugar kung saan ang mga mamimili ay maaring huminto kahit sa loob lamang ng isang minuto upang bumili ng kanilang mga pangailangan. Sa ilalim ng pamamahala ng Aeon Corporation Limited, ang Ministop ay nagpakita ng mabilis na pag-unlad. Sa loob lamang ng 5 taon mula nang ito ay maitatag, partikular na noong 1985, ang kumpanya ay nagkaroon na ng 100 na tindahan sa buong Japan. Ang tagumpay na ito ay nagtulak sa pamunuan na palawakin ang operasyon nito sa labas ng bansa, kaya noong taong 1990 ay nagsimula na ang kanilang international na expansion sa iba pang mga karatig bansa sa Asia. Pumasok ang Ministop sa merkado ng Pilipinas noong Disyembre 2000 sa pamamagitan ng isang stratehikong partnership sa pagitan ng Robinsons Retail Holdings Incorporated, Ministop Corporation Limited at Mitsubishi Corporation. Ang joint venture na ito ay nagresulta sa pagtatag ng Robinsons Convenience Stores Incorporated o RCSI na siyang humawak ng eksklusibong prangkisa ng tatak sa bansa. Si John Gokongwei Jr. ang kilalang leader ng JG Summit Holdings at Robinsons Retail, ang pangunahing negosyanteng Pilipino na nagdala ng konsepto ng Ministop sa bansa upang tapatan ng iba pang mga naunang convenience store. Ang partnership na ito ay nagbigay daan sa pagbubukas ng maraming sangay sa mga estratehikong lokasyon tulad ng Metro Manila, mga karatig lalawigan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ang kumpanyang Aeon Corporation Limited ng Japan ang nanatiling may-ari ng pangunahing tatak sa buong mundo, habang ang pamilyang Gokongwei naman ang nagpatakbo ng mga lokal na operasyon sa Pilipinas gamit ang kanilang 60% kontrol sa shares. Samantala ang natitirang 40% ay pinaghatian ng mga nakasosyong Hapon. Ang mabilis na pagsikat ng Ministop sa Pilipinas ay hindi naging mahirap dahil sa kanilang kaibang stratehiya na pagsamahin ng isang convenience store at isang fast food restaurant. Habang ang mga katunggali nito ay nakatuon lamang sa pagbebenta ng mga nakaimpaking produkto, ang Ministop ay naglagay ng mga fully equipped kitchen sa loob mismo ng bansa upang maghanda ng mga sariwa at mainit na pagkain. Sumikat ang Ministop dahil sa kanilang sikat na ready-to-eat na pagkain. Partikular ang Uncle John's Fried Chicken na pinuri ng maraming mamimili dahil sa laki ng bahagi nito, lutong at abot kayang presyo kumpara sa mga tradisyonal na manukan. Bukod sa manok, naging paborito rin ng mga Pilipino ang Kariman, isang uri ng pritong sandwich na may iba't ibang palaman, at ang kanilang soft-serve ice cream na nagpabago sa panlasa ng mga lokal na mamimili. Ang pagkakaroon ng maayos at malinis na dining area sa loob ng bawat tindahan ay naging malaking kadahilanan upang tangkilikin ito ng mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO na nangangailangan ng mabilisang kainan sa oras ng gabi. Sa kabila ng tagumpay sa negosyo, ang Ministop sa Japan at Pilipinas ay hindi nakaligtas sa ilang mga kontrobersiya at issue na nakaapekto sa kanilang imahe. Sa Japan, hinarap na industriya ng convenience store kabilang ang Ministop ang matinding pambabatikos noong 2019 hinggil sa kanilang mahigpit na 24 hours labor policy. Maraming franchise owners ang nagreklamo ng matinding pagod, kakulangan sa manggagawa at lugi dahil sa sabilitang pagbubukas ng tindahan kahit sa mga oras na wala namang bumibili. Sa Pilipinas naman, ang mga issue ay madalas na umiikot sa kalidad at kalinisan ng pagkain, kung saan ilang reklamo sa social media ang lumabas patungkol sa mga produktong tila hindi na sariwa o hindi maayos ang pagkakahanda sa ilang partikular na sangay. Nagkaroon din namang usapin ukol sa seguridad ng mga tindahan dahil ang ilang sangay na nag-ooperate ng 24 hours ay naging biktima ng mga nakawan at hold up sa mga huling oras ng gabi na nagdulot ng alalahanin sa kaligtasan ng mga empleyado at mga consumers. Ang pagkawala ng tatak na Ministop sa Pilipinas ay nagsimula noong unang bahagi ng 2022 nang magpasya ang Aeon Corporation Limited na tuluyan ng iwan ang kanilang operasyon sa bansa.
Opisyal na inanunsyo noong 24 ng Enero 2022 na bibilihin ng Robinsons Retail Holdings Incorporated ang kabuuang 40% share ng Ministop Japan at Mitsubishi Corporation sa Robinsons Convenience Stores Incorporated. Ang paunahing dahilan ng pag-alis ng Aeon Corporation Limited ay ang kanilang desisyon na ituon ang kanilang kapital at pansin sa pagpapalago ng negosyo sa kanilang sariling bansa sa Japan at sa iba pang mga piling international na merkado. Ang RCSI ay naging isang daang porsyentong kumpanya pagmamay-ari ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng pamilyang Gokongwei. Ang pag-alis na ito ng mga banyagang kasosyo ay nangahulugan din na kailangan palitan ng pangalan ng lahat ng tindahan dahil ang karapatan sa paggamit ng tatak at logo ng Ministop ay nakatakda ng magwakas. Kasunod ng ganap na pagbili sa mga shares, opisyal na binago ng Robinsons Convenience Stores Incorporated ang pangalan ng retail chain patungong Uncle John's noong 22 ng Setyembre 2022. Ang pagpili sa bagong pangalan ay isang stratehikong desisyon upang bigyang pugay ang imaong tagapagtatag ng Robinsons na si John Gokongwei Jr. habang sinasalamin din ito ang pangalan ng kanilang pinakasikat na produktong pinaritong manok. Pinalitan ng bagong tatak ang tradisyonal na kulay asul at orange ng Ministop at ginamit ang kombinasyon ng kulay asul at dilaw upang magbigay ng mas masiglang imahe. Ang pagpapalit ng pangalan ay sinagawa sa pamamagitan ng isang promotional campaign na pinamagatang Ready, Set, Name noong Abril 2022 na nakalikom ng humigit kumulang 80,000 mungkahi mula sa mga mamimili. Sa pamamagitan ng rebrand na ito, tiniyak ng pamunuan na manatili pa rin ang mga paboritong pagkain ng mga tao tulad ng kariman at manok, ngunit sa ilalim na ng isang lokal na pagkakakilanlan. Ang pagbabago ng pangalan patungong Uncle John's ay nakaranas ng matinding hamon sa merkado at maraming pagsusuri ang nagpapakita na tila hindi ito pumatok sa parehong antas ng kasikatan tulad ng lumang Ministop. Ang pangunahing dahilan ay ang malalim na emosyonal na koneksyon at nostalgia ng mga mamimili sa pangalang Ministop na naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng higit 2 dekada. Maraming taong nakadama ng pagkagulat sa bagong disenyo at logo na para sa ilan ay nagmukhang lokal na karinderya o grocery sa halip na isang modernong international na convenience store. Bukod dito, ang matinding kompetisyon mula sa 7-Eleven na patuloy ang agresibong pagbubukas ng mga sangay, gayon din ang pagpasok ng mga bagong kalaban tulad ng Lawson at Alfamart ay nagpaliit sa espasyo ng Uncle John's sa merkado. Ang kakulangan sa malawakang inobasyon sa kanilang mga produkto bukod sa mga lumang paborito ay naging sanhi ng sanhirin upang mawalan ng interes sa mga bagong mamimili. Ang bilang ng mga aktibong sangay ng Uncle John's ay nakaranas ng pagbaba at stagnasyon kumpara sa rurok ng tagumpay nito noong ito ay Ministop pa. Noong panahon ng pinakamalakas ang operasyon ng Ministop sa Pilipinas, umabot sa halos 500 ang bilang ng mga tindahan nito sa buong bansa. Gayunpaman, matapos ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 at ang kasunod na rebranding noong 2022, maraming hindi kumitang sangay ang tuloy ng isinara ng pamunuan. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga operational na branch ng Uncle John's ay tinatayang nasa humigit kumulang 200 hanggang 300 na lamang. Nakaramihan ay matatagpuan sa mga siksik na commercial districts ng Metro Manila at piling bahagi ng Luzon. Ang pagbawas nito sa bilang ng mga tindahan ay bahagi ng strategiya ng Robinsons Retail Holdings Incorporated na mag-focus sa kalidad at kita ng bawat sangay kaysa sa malawakang pagpaparami ng tindahan na nagdudulot lamang ng mataas na operational cost. Mula sa pagiging isang banyagang tatak na nagmula sa Yokohama, Japan noong 1980, napatunayan ng Ministop na kayang tanggapin ng kulturang Pilipino ang banyagang konsepto kung ito ay aangkop sa lokal na panlasa. Ang pagkawala ng pangalang Ministop at ang pagpasok ng Uncle John's ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagmamay-ari at ang mga hamon na dinala ng pagbabago ng pagkakakilanlan ng isang sikat na tatak. Bagamat hindi nakamit ng Uncle John's ang mabilis na paglawak na tulad ng nauna rito, ang legacy ng masarap na pagkain at serbisyong sinimula noong taong 2000 ay nananatiling buhay sa alaala ng mga mamimili. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng aral na ang tatak ay maaaring magbago, ngunit ang kalidad at relasyon sa mga mamimili ang tunay na nagdidikta sa pananatili ng isang negosyo sa merkado.